Evening po. Dinner po tayo. Meron po ako ditong chicken curry at saka dalawang hard-boiled egg. Hindi ko po sure kung na-review ko na po to before, pero sige, review ko na rin po ulit. Kumuha na po ako ng blood sugar baseline. Currently 97 po siya. Of course, via the OTAI CGM po yan. So kainin ko po tong chicken curry with 2 hard-boiled eggs. Tapos babalik po ako after 2 hours and we'll see kung may gagawin po ba siya sa blood sugar ko. Reminders lang po, wag pong mag-aanli. Always eat in moderation. Di po ako doktor, so whenever in doubt, konsulta po kayo sa doktor ninyo. And yung results po ng mga review na ginagawa ko, it may vary. So wag niyo pong i-expect na yung resulta sa akin is magiging kapareho po ng resulta sa inyo. So yun lang po. Have a nice day. Conclusion na po tayo doon sa kinain kong chicken curry with 2 hard-boiled eggs 2 hours ago. Nag-start po yung blood sugar ko, 97. First hour, umakyat po siya, nag-110 po siya. On the second hour, umakyat pa po ng konti, nag-117. And then after 5 to 10 minutes po yata yun, no? Nag-119 and nag-121 pa po siya. 121 po yung peak niya. And then after 5 more minutes, nag-119, alit mga 10 minutes pa po ulit, nag-170 na po siya. And pababa na po yung trend niya. So tinigil ko na po yung monitoring. So ang conclusion po, no, well, wala namang problema kay chicken curry for as long as wag niyo po siyang sasamahan ng rice. Yun po talaga yung maganda pagka no rice po yung meal na kakainin ninyo. Well, kung nagtataka po kayo no, kung bakit po nagkaroon ng increase doon po sa blood sugar, niluto po kasi yung chicken curry na meron po siyang potato kasi ulam po yun sa bahay. Pero of course, hindi po ako kumain ng potato. So, alam nyo naman po yan, pag nagpakulo po tayo ng potato, somehow yung carbs po niyan hahalo po dun sa sabaw. So again, no, wala pong problema kay chicken curry. Okay po siya kainin for as long as wala pong rice. So yun lang po for this review. I'll see you guys in the next vlog. Bye-bye.